Brother Jared, good evening. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. So, kumusta ang ang biyahe yung pabalik? Nakakahilo po kasi ang haba ng ng From pauwi ko from po. Bohol, ano pala sinakyan niyo bro? Eroplano or barko? Eroplano bro. Nag-eroplano kayo. Then, saan kayo naglanding sa Naya? Naiya terminal. And then, bumiyahe ka Tapos, pa Pampanga or Bulacan? pa Quezon Quezon City or Quezon Province? City bro, City. Ah, Tapos Quezon ngayon, City. Oh, so, dito ako sa Bohol. makakapagod ngayong biyahe nyo. So, kumusta ang experience nyo sa Bohol? Ayos naman bro. Masaya kasi nakita ko sila bro Jando at yung ibang mga CFD. Sayang nga, wala si Father Darwin dun eh. Yun talagang highlights. Okay lang naman kung gustuin mo bumalik doon para makita si Father Darwin, you are very welcome. Pero sa ngayon, gusto mo na kitang tanungin doon sa experience mo muna. No, ano ba, kumusta ba yung pagtanggap nila sa iyo? Ikaw ba doon ay minaltrato ng masama or tinakot ka ba doon para maging mabait ka? Pwede mo bang i-share sa amin your personal thoughts? Unang-una bro, pagdating pa lang namin, nagdududa na kami, tsaka yung kasama ko, sinasabi, oh, baka mamaya, mapano ka dyan, bro Jared, kasi hindi rin dapat tayo magtiwala dyan dahil nasa ikalawang Timoteo 3:1, nasa panahong mapanganib tayo. Sabi ko, huwag ka magalala, mga CFD naman yan. Sabi ko, di naman tayo gagalawin yan. Tapos yun, nagulat kami, pagbaba namin ng eroplano, may sumalubong sa amin. At yung sumalubong sa amin, CFD, Mm, yung mga anak ni Bro Calo, yung president ng CFD mm, dati. mm. Yun, natuwa kami. Tapos, nagulat kami, pinatuloy kami kasi ang tanong ng kapatid na Erin, meron ba kami matutuloyan o kaya may hatid kami sa hotel? So, hindi bro, may apartment kami. Talaga. Nung pagano namin, ayos bro. In-airconan pa nga kami, kaya nagtataka nga ako eh. Itong mga SDA, ba't ayaw lumaban kay Father Darwin? Tsaka ayaw dumayo dyan sa sa Bohol eh. Hindi naman sila yung mga CFD. So, Ayun Ano yun, lang bro, bro. bro, Jared? Libre yun? Libre yung inano nyo, pero nakaready kayong mag-hotel, ganon? Ano ba yung plano nyo? Oo bro, kasi magpapabook na sana kami ng hotel kasi meron kasing SDA debater, hindi ko na napapanggitin ng pangalan, Hmm. nagwa-warning. Ako, yari ka dyan. Mga CFD na. mayroon pala kayong natanggap na ano pala, So, kung parang ready kang mm, mag-book ng hotel, yung mga medyo ano lang, siyempre, mahal yung ano. So, yung mga mumurahin, ganon. So, mayroon ka sa anong Mm. plano. Oh, yun lang sana bro. Tapos Bo, nagulat kami, tapos pinatuloy nakalibre kami. kayo. Oh, nakalibre ka. Nakalibre. about Amen. naman yung pagkain, Bro Jared. Kumusta naman yung pagkain? Binigyan ba kayo ni Brother Kaloy ng mainit na sabaw lang or may kasamang laman? Grabe bro. Oh, Umaga pa grabe lang, may talaga. ihaw na isda. Ay, Ilang yun, sarap ang nun. tataba. Oh, kasi ano yun si fisherman yun, si Kaloy, Brad Kaloy. Fisherman yun. Yun ang Tapos yung, pinaka buhay niya, fisherman. Pero sabi mo, Brother Jared, kasi kaganina, nabanggit mo kaganina lang, pinapakinggan kita na yung kasamahan mo nagdududa na baka ambangan kayo, may mga sasalo sa inyong ibang lalaki. Pero ba't sabi mo ikaw nagtiwala ka kaagad na hindi mga CFD yan. Paano nagkaroon ka ng tiwala sa CFD bigla na kung sa baga naging kampante ka sa CFD habang yung kasamahan mo parang nagdududa, ano yung nasa isip mo nung ba't nagtiwala ka sa CFD? yun ang nasa puso ko bro eh. Sabi ko, wala yan bro. Ano yan? Mga CFD naman yung mga natin. Hindi naman tayo yun yan. So ibig Tapos yun lang bro. sabihin, by all honesty talaga, malinis ang iyong intention sa pagpunta doon. Opo bro. Okay. Question ko muna brother Jared kasi hindi kita makausap ng matino nung mainit pa yung puso mo nung before ka pa pumuntang Bohol eh. Question ko, ano ang nagudyok sa na talagang dumayo sa Bohol para sa debate? Katotohanan ba talaga o gusto mo lang kaming yabangan? Ano ba talaga? Katotohanan bro kasi naghahanap rin ako ng katotohanan. Unang-una, Yun, sabi ko na eh. nandun yun sa 4:1 ng unang 1. Subukin ninyo ang espiritu kung ito'y sa Diyos. Ayun. Nakita ko, naramdaman ko, pagkakalabon ko, sa Diyos. No choice na. Amen. Manib ka. Amen. Amen. Okay. Amen. Praise So, the Lord. next question ko sa iyo, Brother Jared, no? Based kasi ito sa experience mo, siyempre gusto ko malaman ano yung naging tawag dito, yung bang reaction mo nung nakita mo si Brother Jando. Kasi siya yung talagang mainit mo na nakatunggal isa dito sa live eh. Ano yung reaction mo nung nakita mo si Brother Jando? Nagulat bro, tsaka natuwa. Kaya Hindi pa sa ano kasi nakita ko before sa debate, nagkita na kayo eh. So ano yung first impression mo kay Jando nung makita mo siya before yung debate? ano bro, natuwa. Natuwa ka? Ano ba, hindi ka ba natakot? Hindi ka ba nangamba na baka suntukin ako nito kasi ang tapang nito sa live? Ano man? Hindi bro, kasi paglabas ko, kagigising ko lang kasi nun tsaka nung kasama ko. Pagsilip ko ng bintana, uy bro, si Jando, nasa labas.
Lumabas kami, nilapitan ko. Wala bang ano yung tinatawag kung sa baga sa mag-ama paluksong dugo ba? Wala bang ganun? Na parang Wala, may wala. luksong dugo na parang gusto wala naman. And then, doon na sa debate, dadandaanin natin, doon na sa debate, ano naman ang impression mo doon sa lugar, doon sa mga tao, at doon sa moderator? Ano yung impression mo? Yung impression mo sa lahat ng mga nandun? Baka ano ba? Baka ambangan ka or baka pagtutulungan ka? Ano ba yung ikwento mo sa amin yung impression mo? Yun, nung una bro, yun din ang nasa isip ko. Tas nung nagkainit-initan, Hmm. ganun, na medyo na ano ako, nabahala. Pero nung Nabahala. pagtapos, wala bro. Welcome na welcome. Yan, Talagang yan nga na. yung nasa 544 Book of Matthew. Naibigin ninyong inyong kaaway. Ang galing mo talaga sa talataan, ano? So, pero, mayroon akong personal na question sa iyo about doon sa nangyari, yung sinigawan ka ni Brother Paul. Actually, kahit ako, nabahala ako doon nung sinigawan ka. Ano naman ang naramdaman mo nung sinigawan ka ni Brother Paul? Pati yung isa mong kasamahan na halos paalisinan niya kasi gusto na makisali sa debate. Kayo lang dalawa dapat, pero gusto niyang sumali. Kaya tuloy na sigawan din siya ni Brother Paul. So, ano ang naging reaction mo doon? Ano yung naging na-feel mo nung sinigawan ka ni Brother Paul? Nangilabot ako nung bro eh. Nangilabot Lamig ng kaway ka rin eh. Pero bro, biblical yun. 58:1 ng Isaias, sigawan nyo ang mga tao na lumalabag sa salita ko. Pinapasigawan talaga kayo. Pero ngayon naman, kay Jando naman, doon sa debate ni Brother Jando. So, ano ang masasabi mo sa argument, the way mag-argument si Brother Jando in person? Kasi iba yung sa live, iba yung sa person. Ano yung commentary mo sa the way si Brother Jando magtanong sa iyo, the way si Jando sumagot sa mga tanong mo, in your personal opinion? Ayos naman bro kasi talagang handa sumagot gaya ng nasa 3:15 ng unang Pedro eh. Talagang ayun kasi ang unawa ko dun sa 3:15 ng unang Pedro na inyong Mm. sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. Ibig Mm. sabihin yung karapatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, yung handa kayo sa pagsagot eh. Nagugulat ako yung mga tanong ko nasasagot eh. At Wala saka na nga ako sinabi din makita naman dito, doon ni nalangin Pedro Bro yun. Jando yun. At sinabi din naman ni Pedro yun doon sa 3:15 ng unang Pedro, di ba, na maging handa kayo sa pagsagot. Pero, mayroong kasamang pag-ibig, pagpapakumbaba. Kaso, medyo mainit kayo, walang pagpapakumbaba doon kasi talagang nag-eye to eye contact na kayong dalawa eh. Ikaw din, may patuturo ka nalalaman eh, no? So, medyo, andun pa rin yung tapang mo. Believe ako sa'yo, sabi ko, wala talaga takot tong si Jared. May ano talaga to, may dugong bughaw to. No, mamatay na kung mamatay. Ganun ba? Pero, after naman ng debate, Brother Jared, ano naman yung naging, ano ng kalooban mo ba? After ng debate, naging kampante ka na ba? Or ano, may pangamba ka pa rin after ng debate? Ano ulit bro? Ano Medyo- yung feeling mo naman after ng debate? Na after ng debate, so ano yung feeling mo? May pangamba ka pa rin ba na ito tapos na yung debate? Ano kaya mangyayari sa amin dito? May ganun ka pa rin mga nasa iyong isip Wala na na. laro? Wala na. So, Wala. ibig mo sabihin, sige bro. Katunayan bro, inaya pa nga kami ng Jollibee niyan eh, bro Jando eh. Si Jando ang nagyaya sa inyo ng Jollibee. Mabait talaga si Brother Jando. So yung nawala tuloy ako sa tanong ko, ibig mong sabihin, may tiwala ka na after ng debate sa mga tao na nandun. Nawala na yung agam-agam mo na pangamba na wala na. Opo, Okay. bro. So after ng debate, ano ba yun? Direkta na kayo hinati doon kina Brother Carloy o mayroon pa kayong kwento-kwentuhan or may pinuntahan pa kayo? Yung isa kasing kapatid, si Amek, bro Amek, yung galing SDA. Oo. Yun ang sumagot sa pamasahe namin, sabay-sabay kami sumakay sa tricycle pag-uwi. Tapos pagtapos no, nagkwento-kwentuhan kami. Tapos kinausap ako nung isa. Yung tanong ko, yung tungkol sa alak, nasagot eh. Nagsitas ako sa 6:9 ng unang Korinto. Ang ibig sabihin pala nun, yung mga paglalasing, yung sobra-sobra na salita. Ngayon, yung sinasabi naman ni Pablo kay Timoteo, uminom ka. Ano bang talata ulit yun? Ng kaunti. O ng Timoteo Uminom ka 5:20. ng kaunting alak para sa iyong Uminom ka ng kaunti Aba, para pinaiinom sa... pala ng alak si Timoteo. Konti lang kasi masakit yung sikmura. Oh. Paano kung hindi masakit yung sikmura? Ilan pa Hindi marami-rami. Ayun na nga Di ba? Pero, so, nung umuwi na kayo, dyan na, paano pala kayo? Paano kasi yung ni-live ni Brother Rosby, yung conversation nyo ni Brother AJ Bohol, Alan Javier, ano ang simula nun? Bakit parang biglang nagkaroon kayo ng sharing? Ano yun? Anong unang nangyari? Kasi hindi na na-record eh. Saan ba bro? Doon na sa bahay ni Brother Carloy, nung nag-usap-usap na kayo. Nagkwento-kwentuhan kami bro. Tapos yun, nakarating sa ganung topic. Nagkwento-kwentuhan kayo dahil hanggang sa nakarating doon. Okay.
So actually halos lahat kami nakarinig na doon sa conversation mo. Sabi mo naliwanagan ka sa iilan na paliwanag sa iyo ni Brother Alan Javier no, or AG Bohol. Sa lahat ng explanation niya sa iyo, bro, mayroon bang nakapagbigay sa iyo ng ng para bang okay sa debate niyo sa debate mo kay Brother Paul Alima at kay Brother Jando, may natutunan ka ba sa kanila o na nakapag-enlighten sa iyo na parang tama 'yun? Mayroon o ikaw na magkwento sa amin kung mayroon ba? Bro, yung kay Brother Paul Alima. Kasi alam mo naman na yung gitna pa lang ng diskusyon, ayoko lang umamin eh. Oo. At Kasi, saka natalo ka talaga doon kasi umano ka sa yung mababasa ba o wala, tinanggap mo tapos walang nabasa, talo ka talaga doon, bro. Kahit sino pa magano, patay ka ba diyan, talo ka rin. Ito, bro. Hindi naman talaga tao yung ipinanganak ni Maria, letra por letra na eh. Dahil yung haing katawan na nasa sinapupunan ni Maria sa G5 ng Hebreo, yung nasa loob noon, 2:9 ng Kolosas, yung pagka-Diyos o yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Nagtao kay Brad Alima, kasabay ba ipinanganak yung pagka-Diyos? Hindi ko na masagot. Bakit? Kasabay naman talaga eh. Kasabay naman talaga. At kung babasahin mo yung sinabi ni St. Paul sa unang Timoteo 3:16, napakalinaw yan, sabi ni St. Paul, God manifest in the flesh. Diyos mismo ang naging tao. Yan, sinabi yan ni St. Paul, King James Version, basahin mo yan, God manifest in the flesh. Diyos talaga yung naging tao. Hindi yun tao lang na pinasukan ng Diyos. Hindi ganoon. Diyos yun na naging tao. Okay? At doon na sa before kayo matulog nung nag-explain si Brother AJ sa iyo, naman, 'di ba, may natutunan ka. So nung after ng lahat-lahat ng 'yun, after ng debate, after ng explanation ni Brother AJ, yung debate niyo kay Brother Jando, kay Brother Alima, nung matutulog ka na, nakatulog ka ba agad? Opo, bro. Ang himbingan ng tulog ko noon eh. Munti ka na nga kami maiwan ng flight noon, bro. Buti ginising kami ni Brad Chaloy eh. Okay. So, idirekta ko na. Ngayon na nandyan ka na, ano yung nasa isip at sa puso mo ngayon, bro? Saan po, bro? Ikaw, ano yung mga realization mo sa nangyari sa pagpunta mo ng Bohol, pakikipagdebate mo kina Brother Jando, usap mo sa mga Catholic Faith Defenders doon hanggang sa ikaw umuwi. So, ano ngayon ang nasa isip at puso mo? Kung babalikan natin yung time na naghahamon ka hanggang sa ngayon, ano na ngayon ang tumatakbo sa isip at puso mo? Pagsisisi, bro. Dahil doon sa mga sinabi kong panguusik sa Iglesia Katolika. Parang si Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo. Na bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Dahil yun, ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Wala akong pananampalataya nun, kayabangan yun eh. Hindi na ako magtataka, kasama ako dito sinasabi ni Timoteo sa 2 Timoteo 3:1. Pero hindi ako maniniwala dyan, bro. Kasi bakit ka naman magsisisi, isa puso't isip mo, iglesia ka ng Diyos eh. Ba't mo naman pagsisisihan ang mga taong sa isip mo ay nasa mali? Ba't ka naman magsisisi? Paano nangyari na magsisisi ang nasa tunay na iglesia? Paano yun? Kaya ako nagsisisi, bro, kasi wala naman ako sa tunay na iglesia. Ayun! Salamat, bro. Unang-una, bro, walang trace yung iglesyang kinaanipan ko. Kung Amen. Back to history tayo. Correct. Walang kumpletong trace na ito nanggaling sa apostol. Kumbaga nagpasa lang, i-claim lang, gaya ng sinabi ni Jando sa description, self-proclaim lang. Kumbaga colorum, sulpot ang una kong nakita. Yes, actually hindi naman colorum kasi naka-rehistro naman sa SEC pero hindi tunay. John Ray. Yes, Brother Jando. Actually, nung sumagot siya nun, talagang tumalon ako rito eh. Okay, tuloy lang kayo. Tuloy yes, Brother Jando. Ako ang mag-i-interview sa kanya, no? Kasi, isa pa, Brother Jared, no? Kasi narinig ko doon sa interview sa'yo ni AJ Bohol, na nasabi mo, Katoliko ka pala, Bro Jared? Ikwento mo nga yung buhay mo. Opo, bro. Kasi, laking Katoliko kami. Yung lola ko, yung mama ko, lahat sila Catholic Church. Ngayon, kaya ako naanib sa mga sulpot, ay ng iglesyang nitukod ni Manalo. Naakay ako. Gaya nga nung sinasabi ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia, na merong nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Kaya naakay ako dun sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila'y ihiwalay kayo. Saan? Dun sa tunay na iglesia, at yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wait lang. Parang hindi kami handa dyan sa revelation mo na yan. Hindi pa kami handa. Bro John Ray. Dapat handa ka. Muli ako napatalon dito. Kaya nga, Brother Jando, kahit hindi ako handa. Kaya nga, ang strategy ko, dinadahan ko. No? Dinadandaan ko para hindi tayo magulat lahat, no? Ayaw naming tumalon, bro. No, tulad na ginawa ni Brother Jando na parang tatalon. Ayaw naming tatalon. Gusto namin pamukha ko, bro. Oo, ang gusto namin dito manasam
manasam namin yung kaligayahan baga ng dandahan para walang mahulog sa bangko. So, Katoliko ka, yung mga magulang mo Katoliko, ibig mong sabihin, ikaw lang yung naanib sa iba, bro, sa ibang pananampalataya. Sabi mo nga sa Manalo, so naging iglesia ni Manalo ka muna? Opo bro, at sana magbabalak na maging manggagawa dyan. Katunayan, Oh. naka-ready na nga yung pang-tuition sa New Era. Ay, gayon? Tatapusin ko lang itong senior high school. Kaya kada linggo-linggo, nandun ako sa tuluyan ng mga manggagawa. Nag-aaral kami ng Biblia. Unang-una, Ilang taon ka na nasama rin ba, ako, naging Jared? kalihim ako. Sige bro. Ilang taon ka na? 17 bro. 17 ka. Ilang taon ka na 17. sa Iglesia ni Cristo? Ano ako nun bro? Bale, naanib ako doon, 13. Kasi 12, nagbabautismo na. 13, nasama ako sa doktrina noon. Ganun. So, 13 ka. Kabata mo pa, ano? And then, talagang nagbabasa ka na ng Bible noon? Nung hindi gaano bro kasi Di pa. meron naman nagdodoktrina sa amin. Tsaka ang alam ko lang na sitas noon, di 6 ng Roma, 8:40 ng 1, 17:3 ng 1. Okay. So, yun ang journey mo. Meron nga akong video diyan sa Meron akong video diyan sa YouTube nung INC pa ako eh. Tindigan ko yung aral nila noon. Okay. So, yun ang naging journey mo sa INC. Paano ka naman napunta kay Soriano? Paano nangyari? Doon naman yung sa MCGA Cares. And nakinig ako ng mass indoctrination. Tapos yun, pala ko, totoo na. Kailangan pala ng mas malalim pang pag-aaral. At yun nakita ko dito sa Catholic Church. Wag mo kaming biglain. Wag kang excited. Mas excited ka pa sa amin eh. Ano? Tagal yung ngiti eh. ang tanong ko muna ba, Jared, anong reaksyon ng mga magulang mo nung nalipat ka sa ibang sekta? Wala ba silang reaksyon? By the way pala, yung mga magulang mo ba, deboto o hindi? Hindi naman gaano bro, mga inactive sila na Catholic. Inactive, yun lang. Oo. Okay. So sa ngayon, wag mo sanang mamasamain, buhay pa ba mga magulang mo or ano? Buhay pa bro, kaso yung tatay ko pinagpahinga na noong 2019, na dengue. Okay. So saan ka pala nakatira ngayon, sa magulang mo pa rin? Sa lola ko bro. Lola ko lang. Sa lola. Mahal na mahal ka siguro ng lola mo, no? Kasi talagang pinayagan ka pumunta ng bulsa. Sa bata mong yan, pinayagan ka para lang makipagdebate. Ano yung naging alibay mo sa lola mo para talaga makaabot ng Bohol? Nga po, debate bro. Okay, Wow. naman daw. Ano reliyon ng lola bro? Catholic bro. Mga sila. Ginamit yun ng Bro Diyos. Jared, nabautismoan ka ba sa sa Iglesia ng Diyos ni MCGI? Hindi. Nabautismoan bro. So umalis ka sa INC, pumunta ka sa MCGI. Yun ang huli mo? O bakit Iglesia Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pinangaral mo? Paano nangyari yun? Kasi yun ang ipinangaral ni Eddie Soriano nun bro eh. Hindi naman na itinitindig ni Daniel Rason dahil nagturo ng katitisuran. Ay pagkatitisuran na yung aral, sabi ni Pablo 16:17 ng Roma, alisan mo na o magsilayo kayo sa kanila. Correct. Tama. At bukod doon, sa 12:9 ng Roma, makisanib kayo sa mabuti. At isa doon yung Iglesia Katolika. Kaya nga nandito ako kayo mga bro. Ibig mo sabihin bro Jared, MCGI ka ngayon at nung nakikipag-debate ka, MCGI ka pero Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pinapangaral mo, pero MCGI ka member ngayon kasalukuyan. Ako bro. Talaga MCGI pala kasi kala ko 'di ba mayroong ibang sektang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus din dati? Mayroong 'di ba may ganun? Hindi MCGI tama? Meron bro, yung kay Nicolas Perez. Nicolas Perez, kala ko Nicolas Perez ka. So, MCGI ka rin pala, kaya lang inaano mo lang yung kay Nicolas Perez, parang ganun. So, ganun pala yung aral ni Eli, parang malabo. O, dalawa yung ano niya. Malabo naman talaga yung aral niya. MCGI kasi pinangaral mo, nagtataka ako. Tapos, kay Nicolas Perez yun eh. Pero talaga MCGI ka pala member para malinaw sa mga ano. So, MCGI member ka talaga ngayon, tama? Kasalukuyan. Tama bro. Kaso inactive na rin ako, gawa nga ng mga katiwalian na nangyayari dyan simula nung nangasiwa si Daniel Rason. At alam ni Cabornok yan. Alam ng mga ex-MCGI yan na umanib sa Iglesia Katolika. Okay, so Brother Jared, no? Since pinapatalon mo na kami, so didirektahin ko na kasi ang tono ng iyong pananalita, bro, parang gusto mong magkatoliko? Ano ba? Parang ganun? Ano ba? Babalik ka ba sa katoliko? Kasi sabi mo katoliko ka eh. So babalik ka sa katoliko kasi parang the way yung ano ng mga pananalita mo ay parang ina-accept mo na yung katoliko, bro. Ano ba? Pwede ba kaming papaliwanagan, Brother Jared? Bro, bago mo sagutin yan bro. Brother John wag kang magsayaw bro ha. Sige.
Sige, Brother Jared, ulitin ko, Brother Jared, no? The way ka kasi magsalita, bro, no? Actually, yung mga viewers namin, napapatalon din, na binabasa ko yung message nila, may gustong tumalon. Pero, ito nga yung tanong ko sa iyo, bro, kaganina, no, na ano yung discernment mo after ng debate? Nasabi mo naman na nagsisi ka. So, yung pagsisisi mo, nag-lead ba yun, bro, ng konklusyon na ang Katoliko talaga ang tunay, bro? Opo bro, kasi traces lang, may trace yan hindi lang maging sa Biblia, kundi maging sa mga referensya at history. Correct. Then, Ngayon, gaano naunawaan ko rin kay Jando yung nasa 4:6 ng unang Korinto. Ano ulit yun, Brother Jando, yung tinutukoy doon, na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Ay, babasahin natin. Tanak ang binabanggit doon. Tanak. Sa Complete Jewish Bible yun. Tanak yun. Ayun, Tanak pa lang yung sinasabi doon, hindi naman pala yung Old Testament yun, bro. Old Testament. Old Kasi Testament. nung panahon na nangaral sina Pablo, bro, wala pa namang Biblia na katulad ng dinadala natin ngayon. Ano pa lang yun, yung Old Testament actually, kung palalaliman mo yan, yung Septuagint version ang ibig sabihin doon. No? Kasi yun naman ang ginagamit ng mga apostol. Kung titingnan mo ang komentaris ng mga scholars, Septuagint version ang ginagamit ng mga apostol ni ang ating Panginoong Jesucristo, Septuagint. Pero yes, Father Jando. Inaamin naman yan ng mga saksi ni Jehovah na ang Septuagint ang ginagamit ng panahon ni Kristo. Yes. Sa dito mababasa mo yan dito sa yung History of the Bible na na mura lang yan Nasa yan na. Ito, pakita ko. Ito. Nandiyan, nakasulat yan dyan. Ayan sa kanilang Watchtower. Watchtower, February 1, 1989, page 29. In the 3rd century BCE, Jewish scholars in Alexandria, AJ, produced the Greek Septuagint version of the Hebrew Scriptures, which came to be used by Greek-speaking Jews all over the world. In time, the Jews stopped using it, but it became the Bible of the early Christian congregation. When Christian Bible writers quoted from the sacred Hebrew Scriptures, they used the Septuagint. At nandito yan, nandito sa, alam nyo itong libro na ito, The Origins of the Bible, ang sumulat dito, puro Protestant. Protestante lahat ang sumulat niyan, walang Katoliko na sumulat dito. Pero pinatunayan sa Biblia na ito, sa basahin na ito, na yung Septuagint version, gamit-gamit ni Panginoong Jesucristo, binanggit yan dito, bili kayo nito. Mura lang to, nasa Lazada ko nabili yan No, so, Brother Jared, direktahin ko na kita. Kanina kasi bro, kumalat sa FB, lalong-lalo na si Brother Amic, yung nakasama mo, na si FB na nagkatoliko din, kamakailan lang, na sabi niya, tumawag ka raw sa kanya, dahil gusto mong magkatoliko. Pwede mo bang bigyang linaw ito, Brother Jared? Kasi si Brother Jando, nung narinig niya to, ayaw niya maniwala. So, mas maigi, sa'yo manggaling mismo para yung mga agam-agam namin, matuldukan kung totoo ba o hindi, Bro Jared. Ayun lang. Nawala si Jared. Nawala sa linya, baka babalik yun. Hindi, Bro, nasa linya siya. Unmute ka. Hello, mic check. Yeah. Mic check. Hello. Ayun pa, nakabit pala. Bro, JD, pa-host na lang bro. Si Bro Jared. Okay, close mo bro. So bro Jared, ulitin ko, kanina lang actually galing ako trabaho noon, pagod ako, gusto ko nga masanang umidlip saglit, pero nabasa ko sa post ni Brother Amic, kasama mo sa tricycle, na sinasabi mo, siya mismo nagsabi na confirm na as of this day, sabi niya, as of this day, February 26, 2025, through video call, na ikaw daw, Brother Jared, magbabalik Katoliko. So, pinag-usapan din namin ni Brother Jando to bago mag-live. Pero ayaw maniwala ni Brother Jando kasi nga, iba daw talaga yung aura mo. Grabe yung galit mo sa Katoliko. So, para maalis yung mga agam-agam, kasi kahit dito sa live ko, maraming nagsasabi na ingat daw kasi baka daw katulad ni Didmar Santiago, no? So, para mawala yung mga agam-agam, Brother Jared, pwede mo bang bigyan ng linaw o tuldukan ang balita na ito kung gaano ito katotoo para naman hindi rin kami umasa, Brother Jared? Ito bro, saksi naman ng Diyos dito dahil siya naman ang gumagawa, 2:13 ng Pilipos, at siya rin ang umaaring ganap, 8:33 ng Roma. Totoo yun bro, confirm. Na? Babalik ako sa Katoliko ng buong puso ko. Okay. Dahil yun naman ang utos bro. Ano ang magiging step mo sa pagbalik na Katoliko? Kasi bro, ang pagbalik sa Katoliko hindi naman dahil sinabi mo lang na babalik ka, maniniwala na kami, no? Hindi dapat gano'n. May proseso yan kami. May proseso yan. Kahit si Brother Amic, pero iba yung sa inyo ni Brother. By the way pala, binyagang Katoliko ka bro? O may baptismal ka ba? Baptismal certificate na mahanap?
Meron bro, nasa birth certificate ko yan, Catholic na nakalagay. Catholic ka talaga, okay, no? So, iba kasi ang sa inyo ni Brother Amik. Si Brother Amik kasi, talagang si FD is DE yun. Kaya nung nagkatoliko siya, dumaan siya ng adult catechism. And then, yung process yun, at then, saka siya bininyagan. Nung talagang buo na niyang tinanggap yung pananampalataya. Yung sa'yo, so, kinakailangan niya ng guidance ng pari, no? So, question ko, para mapatotohanan mo yung pahayag mo yan na ngayon, ano ang magiging hakbang mo para talaga mapatunayan mo sa amin na magkakatoliko ka? Ano ang nasa isip mo ngayon na gagawin mong hakbang para mapatunayan yan na magkakatoliko ka? Siguro bro, magkumpisan o humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawa kong pang-uusig. At pagtapos nun, magpatuloy. Amen. Gaya ng sinasabi ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Pilipos, na lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Bilib ako sa'yo kasi every time nagsasalita ka, may talata talaga no na, talagang parang walking Bible ka yata, no? Amen. Pero maganda yung sinabi mo bro na lalapit ka sa pari, no? Pero wag mong gawin yung direkta sa Diyos, no? Kasi hindi yan doktrina ng simbahan na direkta tayo sa Diyos. Pwede tayong manalangin sa Diyos kapag nasa estado tayo ng grasya, no? Pero sa ngayon hindi mo pa mauunawaan yan. Dandahan, maunawaan mo yan lalo na pag uma-attend ka na ng mga CFD formation. So, una dyan, siguro tama yung sinabi mo na lalapit ka ng pare, no? Ipahayag mo sa lahat ng pare. Bago ka muna magkumpisa, kausapin mo muna yung pare ng personal. Parang hihingi ka ng ano ba? Nice. Parang may kausap pa yata siya. Bro Jared? Okay na. Ah, Okay na bro. So, parang manghihingi ka ng ano, Bro Jared, ng tawag dyan, yung ano sa pari nyo dyan, yung pari nyo dyan, sino yung pari nyo dyan sa paris nyo, na makausap mo siya ng personal. Hindi muna yung confession, kausapin mo na siya. Magpahayag ka ng saloobin mo about sa journey mo, sa faith, at about sa pagbalik mo sa Katoliko. And then, kung ano yung sasabihin niya, gawin mo yon next na yung confession. Bro Jared, yun ang advice ko sa'yo kasi kailangan mag-guide ka din. So, Bro Jared, narinig din namin na parang babalik ka sa Bohol? Ako pa bro, para mag-seminar sa CFD. Gusto mo mag-seminar doon? pumasok Kaso lang, Bisaya yung para seminar nila i-defend doon. sa yung tunay na aral. Bisaya yun doon. I-translate, i-Tagalog lang. Pag Mm-mm. nasa si Bro Jared, no? I-Tagalog para maunawaan niya. At talagang ibabalik yan sa Bohol para magkasama din nila ni Father Darwin at ma-interview at magabayan siya. Yes. Swerte mo, Brother Jared. Mas una mo pang makita sa personal si na Brother Wendell, si Father Darwin. Ako hindi ko pa sila nakita ng personal. Kung sakaling makapunta na siya balik sa Bohol. sa Bohol, ako mismo pupunta din ako sa Bohol. Malayo na Oh! Bohol. Pupunta ako. Alam mo ba, Brother Jared, ano si Brother Wendell, Bro Jared? Ano po bro? Siya ang Vice President ng CFD sa buong Pilipinas. Vice President yan. Swerte mo. Ang President na sa Davao. Ipapaalam ko to kay Father Darwin na babalik si Jared at pagbalik niya, darating din si Brother Wendell. Alam niya na bro. At MCGI talaga. So from MCGI dahil sa debate na nagbalik Katoliko and kakaiba yon. At Bro Jared, may advice ko lang, wag ka munang pwede ka magsimba pero wag ka magsubo ng hostia dahil pwede ka magkasala ng sacrilege. So tama yung sama yung ni Bro Junri. Ang first step mo sa simbahan Katoliko, wag ka munang magsubo ng hostia. So confession, yes. Ask the priest for advice and for confession. Ang ginawa mo kasi apostasy yun, pagtalikod. No, at marami pang kasalanan na nangyari diyan. At itanong mo kay Father kung ano pa yung mga kasalanan na pero one of the greatest sin na ginawa mo is pagtalikod, apostasy. At yun nga, yung paglapastangan sa simbahan. Napakalaking no? Napakalaking kalapastangan yun sa against the church. At pera pa yung mga pagbibintang, paghahatol, yung hatred mo. Napakarami yan, may 7 deadly sins, napakadami yan. So, yung may advice ko sa iyo, sa amin dito, wag mo nang magsimba ka pero wag ka muna mag-receive ng communion. Ang first step mo, actually, wag muna yung pagiging mo, okay lang yun, but dapat agad-agad na kagad yung mo kasi importante yung confession.
Wag i-ano mo muna yung debate na naman yan. So, importante maano na yung ano mo, makompleto na, mabalik ka sa simbahan dahil di natin alam. Bukas makalawa kung buhay pa tayo. Wag ka muna mag-focus doon, mag-CFD. Ang dami naman sa online yan, baka in case gumastos ka. Pero kung may pera ka later na yan, but for us you have to go to confession as soon as possible para later on makasubukan na ng banal na ostia. Amen. Dahil oo, kasi yung banal na ostia, kapatid, tandaan, that's Jesus, at yun ang pinakamahalaga, yun ang kaya nga highest form of worship no. Biblically may altar, may pare. Sa inyo wala diyan. So doon pa lang makikita mo. So wag muna yung mag-focus ka sa confession dahil di natin alam, walang nakakaalam kung ano no. Go to priest as soon as possible, and then pag nag-confess ka na, pag sinabi niya pwede ka na mag-communion, yun, saka mo i-next mo na lang yung pag-aaral mo pagiging apologist mo or CFD, kapatid. Advice lang. Yes, mas importante talaga, Brother Jared, kasi talagang ikaw mismo ang lalapit sa simbahan. So, need mo talaga na makausap yung pari nyo dyan, no? As soon as possible, makausap mo siya. Ikwento mo lang yung journey mo, and then gusto mo nang bumalik sa simbahan. And then magpapakonfess sa'yo yan, ipapakonfessal ka niyan para mag-guide ka rin niya. No, so yung pabalik mo sa Bohol, sa susunod na yun, mabilis lang yun, madali lang yun actually. No, yung pag-take mo ng mga seminars, madali lang yun, bro. Tutulungan ka namin, lalong-lalo na may punto por punto. So walang problema yun. Unahin mo muna yung journey mo pabalik talaga, makabalik ka sa simbahan, no? Na sabi nga ni Brother Angel, tuso kasi ang kaaway natin, bro. Tuso Magbalik siya kagad sa sacrament, yes. Sa sacrament, mga sakramento ng Diyos, confession, Holy Eucharist. Dahil yung CFD medyo pride na naman ang aano sa'yo dyan, wag muna agad-agad, no? Kasi Bro Angel, Bro John Ray, Bro Jer. bro, Good news tayo, bro. Dahil po sa balitang nangyari po, sasadyain po ni Reverend Father Darwin Kitgiano papasok po sa Zoom ngayon. Oh, mabuti. Yan. Abangan natin, papasok si Father Darwin. Opo, nag-usap kami. Makakausap niya si Brother Jared. Sige, ating abangan ang pagpasok ni Father Darwin. Abangan po natin. malaking issue yan sa buong mundo, buong Pilipinas, MCGI. Extend muna Bumalik sa tayo. Katoliko. Hindi natin napansin yung oras, pasado na alas 10. Actually, Brother Angel, si Brother Jared, malakas ang impact nito. Bakit? Kopyang-kopya niya si Soriano. Oo. Yun ang appeal niya eh. Ang appeal ni Brother Jared, hindi talaga may pagkakaila na magaling siya sa Biblia, sa talataan. At yung estilo ni Soriano, yun ang nakuha niya eh, kung paano si Soriano bumanat. Ganun yung ano niya, yung pinakikinggan ko siya nung na-tiyempoan ko yun, yung huli nila ni yung talatang pahayag 1-3, natawa ko doon. Yun din ang ginamit. Dapat may kay Garza ba yun, yung magaling na naka-debate ni Bro Eli Soriano. Ginamit din yan. So in-apply niya sa sarili niya. Alam mo yung pahayag 1-3, Bro Jared, di ba? Ginamit mo yun. Mapalad ang bumabasa, tama? Tama, bro. mapalad na bumabasa sa aklat na ito sa Revelation na yun pumupunta. Ginamit yun ng inano niya sa buong Bible yun, mali. So, unang-una, mapalad ang bumabasa at nakikinig sa tunay. So, hindi ka mapalad kung nakikinig ka sa false prophet pa rin, tama? Tama. So, ang nangyari kasi, tinanong ma-share ko lang sa inyo, ginamit yun ni Bro Eli. Pinaliwanag ni Garza yata yun, no? Ng Holy Name of Society, CFD. Ang galing nun. Matagal na yung video nyo, yung nakasalamin. Tinanong, dapat may magsusugo, ganito, ganon. Sabi niya ganon, ikaw, sino nagsugo sa'yo? Sabi ganon. Ang agad-agad, parang si Bro Jared, natawa ako doon, naalala ko si Bro Eli. Eli, dating sabi niya, 1-3 ng pahayag. Ayan na naman, mapalad. Sigawan naman ng mga MCGI, hindi nila naintindihan ng konteksto. So, i-share ko lang yun. Natawa ko doon. So, bro, dyan. Bro Angel, Bro Jared, ipaparating ko lang sa iyo, bro, na mula po sa mga naka-follow sa akin sa comment section ko. Ngayon pa lang, bro, humihingi sila ng paumanhin sa mga nasabi nila sa iyo. Bro, ayun daw po. Humihingi daw sila ng paumanhin, bro. Sana tanggapin niyo daw po. Andiyan na si Father Darwin. Andiyan na si Father Darwin. Andiyan na pala si Father Darwin. Father Darwin, good evening. Andiyan na si Father Darwin, nakapasok na. Hello, Father Darwin. Hello, magandang gabi. Ayun. Good evening, Pads. Good evening. Nandito pa kami sa retreat. Hindi ako nakapasok sa Tuesday. Nag-chat sa atin, si Brother Aljan. Yeah, welcome home, kapatid na John Red. Jared. Jared, no? Itong batang ito ay
my gift of knowledge talaga. 17 years old, father. 17 Then, yun. 16 years old ako sa nagsimula. No? Nauna pa ito sa akin. At balik ka dito sa Bohol, kapatid. No? Kung gusto mo, ako mag-welcome sa'yo. Communicate ka ni Brother Jando. Welcome ka namin dito sa 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 Bohol, sa parokya ko. And then sa yung kaso is catechism lang, additional catechism. And then profession of faith, confession, profession of faith, and then receive the body of Christ, no? Yan po ang pinaka-importante, kapatid. Kung i-search mo dahil may gift of intelligence, idagdag mo ito, yung Eucharistic miracle, kapatid. No? Nasa Lanciano, Italy, na may pari na nagdududa sa real presence of the Eucharist, na binigyan siya ng malaking milagro. Yung tinapay naging tunay na laman ng tao. May dugo. Yung chalice, pag sabi niya, this is my blood, it transformed into even the accidents. Transform not only the substance, but also the accidents. Naging tunay na laman ng tao, tunay na laman na dugo ng tao. And then, ini-undergo yan, underwent yan ng scientific investigation, mga scientists. And they confirmed that the flesh is real flesh of human being. Paano naging katawan ng tao itong galing sa ordinaryong tinapay? Unless maniniwala tayo sa Panginoon. Sabi ni Kristo, ako ang tinapay na galing sa langit. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. No? At painom ko sa inyo ang aking dugo. Literal talaga. So, sa Lanciano, Italy, sa Buenos Aires, Argentina, 1996. Until ngayon, kapatid, kung i-search mo, hindi pa rin na-corrupted. Makonect yan sa John chapter 6, verse 27. Huwag kayong magtrabaho dahil sa pagkain na malalanta o malulugnas lang. Ang anak ng tao ay may bibigay sa inyo na pagkain na hindi ma-decompose. At ito yung laman ni Kristo. No? So, welcome home, kapatid. Patuloy ka na mag-study. No? Dahil malaking yan eh. Ako, malapit din ako maging baptist nung una. No? Dahil yung naka-evangelize sa akin, Katoliko walang foundation eh. Walang doctrinal foundation. So, dali, maaka yung mga Katoliko sa ibang sekta dahil well-versed sila sa Biblia. Pero nung nakinig ako, niwakan ko yung isipan ko, sabi ko, simbahan Katoliko pala ang tunay. No? Naghahanap ko ako sa iba, pero nandito pala yung tunay na katotohanan sa simbahan. Kaya nga, kung mag-study tayo ng lubos, we will be magnetized by the truth. Magnetized by the truth. So, sa pamagitan yan, so yung nasa paligid mo, puro converted yon. Si Brother Amik, si Brother Alan Javier, si Rusby. Brother Chando, Brother Rusby, Paul Alima. Paul Alima. Na-converted. Paul Alima, by birth siya. 15 years siya naging minister sa saksi ni Jehovah. And then by birth talaga siya. So, grabe yung rejection niya, abandonment niya dahil yung pamilya niya ay 100% absolutely member talaga from their ancestors. Saksi ni Jehovah talaga. At may 9 kingdoms. Yung conversion ni Brother Paul ay malaking milagro yan. 9 kingdom halls ang natatag niya. No? At ngayon ay wala namang ino-offer sa kanya na kahit ano. Yun lang katotohanan, kapatid, na ang Eucharist ang nakakonvert sa kanya. No? So, ini-invite kita na lawakan mo yung pag-study, especially the Eucharist, because the Eucharist is the summit of our Christian faith. The peak and the summit of our Christian faith, the Eucharist. The bread of life. Si Kristo po yan. Yung sagot mo kanina, si Kristo yung pari. So, maunawaan mo ng malalim na si Kristo talaga yung pinopromote ng simbahan. So, kung pupunta yung Santo Papa dito sa Pilipinas, bro, mag-celebrate ng misa. The Holy Mass is Jesus. No? The Holy Mass is Jesus. But, sad reality, hindi yan highlight ng mga protestante. Sa panghuling banda sa kanyang buhay, nung bago siya mamatay, sabi niya, this is my body. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Kasi ibang Katoliko lang, bro, ang nagsagawa niyan, no? Kung babasahin mo ang Malachias chapter 1 verse 11, merong
Basahin mo, Brother Jando, Malakias chapter 1 verse 11. Okay, ito yung basahin sa Malakias 1:11. Okay, ito po 1:11 ng Malakias. Ito po ating mababasa. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. So dito bro, na lahat ng bansa na mag-aalay ng malinis na andog, may insenso. During consecration bro, mag-insenso tayo, no? During consecration, meron mag-incense kay Kristo. Siya po yung pinakamalinis, the perfect offering, no? Sa buong bansa po. So ito na po yung Eucharist, kapatid. Then kung hindi ko alam kung kailan ka makabalik dito sa sabihin mo lang kay Brother Jando, pwede ako mag-welcome sa'yo. Si Brother Jando at mga kasama natin magkatikay sa'yo. After catechism, mga kapatid, marami kang mga katanungan. Sila sa team natin sa Catholic Faith Defender ang magbigay sa'yo ng catechism and then confession and profession of faith. Tatanggapin ka namin during Mass. No? The climax of our worship, the highest form of worship is the Holy Eucharist, kapatid. Kung makadecide ka ngayon, pwede ka i-welcome namin this week dito sa Bohol, bro. Bro, Jared? This week, grabe, ang bilis. Bro Jared, Hello po, bro. Magandang gabi, Father Darwin. Pasensya na po, bro, Father Darwin, do sa mga nasabi ko nung una. Walang problema, bro. Naintindihan kita. No. And then, kung makadecide ka, pwede ka makabisita this week sa Bohol, and then bibigyan ka muna ng catechism. pamasahin niya, Padre. Walang problema. Ating susuportaan siya sa pamasya. Okay. Ang importante, kung pupunta siya dito, bibigyan natin siya ng catechism about the catalog of sins, yung mga kasalanan, para maging malinis ka bago na mag-professional faith. And then, hindi lang yung Padre. puso. Pwede ba natin pwede ba yun na ikaw na lang yung magpaano sa kanya, mag-confess, pwede yun? Pwede. Pwede na pala yun. Pwede dahil hindi naman kailangan bautismuhan siya dahil nabautismuhan na. Yes. Mm-mm. So ang atin lang dyan ay kahit saan, kahit saan. Basta that's the reason why the church is Catholic for all places present. Father, sabi ko nga sa kanya, kung mahihirapan siya malayo, nag-aeroplano pa siya. So, as soon as possible, sabi ko, kahit sa parish priest na lang nila, yung malapit sa kanya. Kasi, Pwede din. Oo, kasi kung din. ka dyan na malayo, tapos pamasahe, yung parish priest kasi sabi ko, pwede yan, mag-ask ka ng advice. Pwede bro, kailangan pero mag-catechism. ang pinaka-the best is apologetics yung Ang catechism is malayo sa apologetics eh. No, So, ganda talaga, Father, na apologetics talaga, no? And Dahil then, may background siya. So, tulungan na lang natin siya sa kanyang pamasahe punta dito. Then marami itong mga katanungan eh. At hindi ito masagot ng ordinaryong katekista. Hindi ito masagot sa ordinaryong Lalo na mataas na yung ano niya, Padre, marami mataas na na yung ano niya, wisdom, taka maraming objections yan. Yes. And then yung katekista ay matulala. No? Anong sagot ko dito? So, ngayon, ang team natin na matutulong na lang sa kanya, parang sila Brother Jando, Brother Paul, Brother Kenneth, Brother Kaloy, magbigay sa kanya ng special catechism and apologetics. Catechism and apologetics talaga bibigay natin. Hindi lang apologetics, but catechism also. So, yan ang assignment ni Brother Jando pagpunta dito. Siya yung mga CFD natin ang magsagawa ng Brother Jando, catechism and apologetics, hindi lang catechism. So, kung dun siya sa pwede din. Pero dahil nandito na siya at nandito din tayo, Libre naman pamasaya tayo. tutulungan natin siya, and then para mabigyan natin siya ng lahat ng mga katanungan niya ay mabigyan natin. So, ang mga safety lang makasagot sa kanya mga katanungan, hindi yung Father mga... Darwin? Oo. Father Darwin, may nabalitaan din ako, Pads, na hindi lang daw po siya. Balita ko po, 3 po. Ayun po sa napagtanungan ko po. 3 daw po sila. Tama ba yun, Brother Jared? Oo, 3 yun. Paano yan? 3 sila? Pamasahe nila. 3. Father, Pwede natin, 3 agad. may naman may mura naman yung Manila at Cebu. Manila at Cebu, mura lang. Bohol, Pads. Oo, na sila, barko na sila Cebu to Bohol. Mas mura ang pamasahe Manila to Cebu. And then Cebu to Bohol, mura lang ang barko. Pwede naman sa
Manila to Cebu sila, then Cebu to Bohol. At Yun lang. susunduin naman sila sa Tagbilaran Port, Father. Yes. At ganun lang. Si Brother Aljan na lang ang Wow, Father Darwin, yes. good news. May tumawag sa akin dito, isang kapuntos, ayaw na niya magpakilala. Sagot na niya po ang pamasahe ni Brother Jared kung ilan sila dyan pupunta. Wow! Kung pupunta na si Brother Jared, kukontakin na lang ni Sister si Brother Jando para Sige. ipadala ang pera. Si Brother Jando nang bahala. Wow. Hindi ko alam kung paano. Basta Amen. mayroon lang sasagot sa pamasahe. Wow. Salamat. Si Brother Jun Rian yata. Ay, sorry. Brother, Hindi si Brother Brother John Ray? Jun Rian. Hindi. salamat Brother John Ray, ha. Oh, may Salamat, tumawag Brother bigla Jun si Ray. Padre. Ah, Akala ko ano yung concern niya. Si sister siya, ayaw na niya mapabanggit ng pangalan. Siya daw ang magpapamasahe pabalik sa ball. Wow, good news yan. Father, sabi ko kanina, pag makapunta si Bro Jared at mga kasama diyan sa Bohol, pupunta ako. Pero ang problema kung this week, di ako makapunta dahil this week, simula bukas, pa Davao kami para sa renewal ng mga ministers. At pagkatapos sa Davao, patungo na naman ako sa Ifugao. Ilang araw ka sa Ifugao, bro? Hanggang March 11. Ang tagal mo doon. Baka, sa Ifugao, sa Baguio yan? Malayo pas Bagyo. Ato yung mong gilakaw-lakawan? Iba na naman, Father. Iba na naman na parokya. Pero Ifugao din yun, di ba? Yes po, Father. Brother John Red, welcome home, kapatid. And then, keep in touch ka lang sa, Bro John Red, sa, dahil nakikita ko yung, mo yung pagpunta mo dito, hindi lang tayo dahil nag-retreat kami hanggang Friday pa kami nakauwi sa Bohol. And then, kita tayo sa, baka next week, no? Pwede this coming Thursday siguro para open yung office natin at then maka-witness ka din sa mga tao na bibisita natin. So salamat din Brother John Ray sa nag-sponsor. May sponsor ka na, ha, sa pamasahe mo. So nag-aaral ka ba, bro? Opo, grade 10 bro, Father Darwin. That's good. Ilang taon ka na sa MCGI? 2 years na bro, Father. So 2 sa years na po. MCGI, 2 years. Pero anong affiliation mo ngayon? INC siya dati, Father, INC din. ANC, MCGI, and then ngayon? Catholic na po bro. Father. That's good. 2 years. Ilang taon ka sa INC? Matagal rin po doon Father, kasi nanib ako doon 13, 14, 15, 16. Ito lang hong 17, umalis ako. 5 years? 16, 15. Mga 5 years ka sa INC. And then 2 years sa MCGI. That's good. And then patuloy lang, walang tigil sa pag-aaral po. Dahil kailangan natin na malawakan pa yung isipan natin sa katotohanan. Dahil yung katotohanan hindi natin mapasok lang sa maliit nating utak eh. Ang katotohanan ay hindi lang idea, persona, naging tao, si Kristo. Physical talaga. Marami pa tayong matutunan sa ating simbahan. Almost 2,000 years old. Ang existence natin is hindi tayo aabot ng 100. Hindi kaya natin na mapasok sa maliit nating isipan yung katotohanan, bro. So, yung kasama mo din, babalik sa simbahan? Yun naman po, Father, 50-50 siya ngayon Ako, 100% na. Wag mo lang para sa akin dahil dahan-dahan lang. Siya kailangan pa niya ng additional na time. Mas mabuti. Pero yung dalawa, sino yung dalawa? Si Bro Erin at Bro JB. Anong MCGI din sila? Mga kagrupo ko po. Sa MCGI? Iglesia ng Diyos. Ako. Ilang taon sila sa MCGI? Siguro po si Bro JB 1 at Bago si Bro Erin. Si Bro Erin po kasi hindi naman po siya totally MCGA. Kaanib siya dun sa denomination ng born again na tinatawag na Church of God. English yung sa kanya. Tagalog sa inyo. And then, welcome bro, ha? Welcome bro. And then, yung yung storya mo, malaking impact yon sa mga kapatid natin na
tunay talaga na nag-search sa katotohanan, no? Yan ang pinaka importante, yan ang pinakamilagro, kapatid. Yung kaalaman natin, it will lead us not on yung gift natin ay dagdagan natin ng virtue. No, useless yung gift natin eh. Gift of intelligence without virtue. Virtue ang dahilan na makapasok tayo sa kaharian niya. Virtue of humility, virtue of compassion, virtue of love, virtue of mercy. So bro, welcome ha. Natutuwa kaming lahat at sa mga Salamat po, Father. subscribers natin ay kita mo naman yung mga comment nila. Very welcoming at natutuwa talaga. Hindi lang ito yung ilagay sa isipan at sa puso mo, hindi lang sila ang natutuwa. Higit sa lahat ang Diyos ng mga Diyos, no? Hari ng mga hari na nagtatag ng simbahan niya, ng Iglesia Katolika. Dahil itong iglesia na ito ay hindi pa ito tatag ni Kristo. Matagal na akong iniwan ko ito. No? Kung hindi pa ito tatag ni Kristo. Yan lang ang rason, isang rason. Valid, logical reason why I remain to be Catholic. Because it is founded by Jesus Christ. Other than that, they're all founded by mere men like us. So, yan po kapatid. Magandang gabi ha. God bless sa inyo ha. Magandang gabi po. Welcome kapatid. Brother Jando, huwag ka na bahala ni Brother Jando. Posibly this coming Thursday na lang sila papuntahin, bro. This coming Thursday. Na-open yung office natin. Bro Jando? Saan mo, Brother Jando? Yan, salamat Brother Angel, Brother John Ray, at Brother Jared, at Brother Wendell. Father, isa yun sa naging ano niya para sa mga nakikinig ngayon, no? Isa sa mga naging ano yata ni Bro Jared yung trace back niya church history na yung inaniban niya walang history, church Walang history, history. trace back. Oo. Tsaka yung History founded lang. by Jesus Christ, istorya lang. So yun ang nakapag ano daw. Story lang ni Soriano. Story lang, kwento lang sa kanila, kwento. Itong atin ay hindi lang ito hindi ito private interpretation, it is holistic. Because it is the truth. Truth is all embracing eh. Hindi selective. So mangyari sa ibang sekta, selective lang sila. It is half truth. Half truth is a whole lie. Half truth is a whole lie, sabi ni St. Augustine. No? So natin, hindi tayo selective. Ini-embrace natin yung katotohanan. Kung makikinig ka sa mga pastor, selective sila eh. Kung hindi ito naayon sa kanilang prinsipyo, hindi nila tatanggapin. Kahit may ebidensya. It is hard to go against with the truth. No? Mahirap talo tayo sa katotohanan. Wala tayong magagawa, kapatid. So, Yes, Father, may isang born again dati, naalala ko siya na talagang fanatic siya no sa pastor niya. Tapos sabi ng pastor niya, mag-aral tayo ha ng mga church tradition. Sabi niya, mga church father ha, sabi daw ng pastor nila no, so mga malalaking ano yan, congregation. Tapos na-realize nitong miyembro, sandali lang, nung nag-aral sila church tradition, church fathers, puro Katoliko. totoo. Nangyari, nabuksan ang isipan niya, sabi niya, sandali lang. Puro Katoliko yung mga church father ha, sabi. Yun ang naging ano rin niya na nakapagbalik siya sa Katoliko dahil pinag-aralan talaga nila, yung iba masyadong fanatic doon. So nangyari, doon sa church fathers, church tradition, na-realize niya puro Katoliko. Walang born again dito, sabi niya, nagbalik sa Katoliko. Yan lang, Brother Jared na kung naniwala ka ni Soriano, naniwala tayo kay Eduardo Manalo na walang koneksyon sa mga apostol. Lalong-lalo na ang mga church fathers, they are disciples of the apostles. So yan ang magbigat, kapatid, dahil nandito sa atin yung church fathers, wala sa kanila. Si Ignacio ay disipulo ni Saint John. Kung naniwala ka ni Soriano, walang connection ni Saint John, lalo-lalo na si Ignacio. Di ba? So, naging illogical, it lead them to private interpretation. Kaya nga dumami yung ibang sekta eh. Because they rely on their own interpretation. At doon tayo titirahin ng demonyo. Kahit ako pare na ako, mag-rely pa rin ako sa authority ng simbahan. Ano ba yung sabi ng simbahan patungkol ni Mama Mary? No? Hindi ko sasabihin na hindi ako sang-ayon yan. It will lead me to individualism, subjectivism. So, anong turo ng simbahan? Tatanggapin ko na lang because the church is the pillar and the foundation of truth. Ang simbahan is the pillar and the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sino ba ako mag-question sa simbahan?
biblically speaking, biblically founded, that the church is the pillar and the foundation of truth. Hindi po si Father Darwin is the pillar and the foundation of truth, but the church authority given to Saint Peter. Ang ipinagtulot mo dito sa lupa, ipantulot ko sa langit. Hindi naman si Eli Soriano ang binigyan dyan ng authority. Walang Hindi ang mga connection siya. apostol. Walang connection. So, paano yan? Naging bulaang propeta sila. Ako, naordinahan ako sa obispo ko. Atong yung obispo natin, ang nagpili niyan si Santo Papa, Papa Francisco. At sino si Papa Francisco? Successor of Peter. Pa-connect. Si Soriano nagbabasa lang, and then na-claim na siya ang sugo ng Diyos. Si Soriano, si Eduardo nagbabasa lang. Sino ba yung may-ari sa Biblia? Katoliko. Pini-question nila yung original nag-compile sa Biblia. Sila nagpapotocopy lang. Di ba? So, ang nakaalam sa Biblia, yung nandyan nauna pa sa Biblia. So, yung Biblia ay bunga lang sa pastoral mission of the church. So, siya talaga mag-interpret sa Bible. So, yan ang teaching authority. Ang nangyari sa mga protestante, iba't ibang interpretation. Iba't ibang pastor, iba't ibang interpretation. Hindi katulad sa atin. We have unity in doctrine, unity in liturgy, unity in structure, in hierarchy. Anong sabi ng Santo Papa? Wala namang ka-disagree niyan. Dahil siya yung may authority galing kay Kristo eh. At Bakit Father, Kristo? ang napansin ko sa kanya, Father, yung sabi niya kanina, ano siya ng katotohanan. So makikita mo yung mga nagre-remain sa kanilang mga iglesia, sa mga pastor, yung mga fanatic. Pero siya Okay. sabi niya, naghahanap siya ng katotohanan. So mapapansin niyo, yung mga naghahanap ng katotohanan, open sila sa katotohanan, hindi sila fanatic sa leader, no? So Precisely. isa 'yun. Yes, isa 'yun, no? Isa 'yun ang nakikita kong dahilan sa lahat ng mga na-convert na mga pastors, talagang nagse-search sila sa the truth, hindi yung focus ngayon. Ang dami ngayon. Sabi nga nung mga kapatid nito ng misis ko, dating daan kahit daw bigyan sila ng milyon, di sila alis sa dating daan kay Eli Soriano. So in other words, yung leader, fanatic sila sa leader, no? Fanatic. So ang hirap na Natats. nilang anuhin. But yung naghahanap ng katotohanan, not focus on the leader, sila po ang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, no? Napansin niyo, no? Tinatawag sila sa iba't ibang paraan. Usually yan sa debate. Doon yun ang paraan ng Diyos. At kaya nga, salamat sa Diyos, Bro Jared. God bless Dahil maaga pa ako bukas. Bro Jared, welcome home and then welcome to Bohol. Salamat po, Father David. God bless po. Exit na ako Bye-bye. Bye po, Pad. Salamat po. Bye-bye de. So, I guess, Brother Jared, antok ka na, no? Pagod ka na siguro. So, pahinga ka muna, Brother Jared, kasi patatapusin na rin namin yung programa. So, pray before ka matulog, Brother Jared, no? Pasalamat sa Diyos sa biyaya na ibinigay niya sa iyo, lalong-lalo na ang gift of discernment, no? Dahil, tandaan mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang katotohanan. No one comes to the Father except through me, sabi niya. At ang iglesia ang kaniyang katawan. So magpasalamat ka sa Diyos unang-una mamaya, no, na pinaliwanagan ka, no, ng banal na espiritu na maunawaan mo yung history of the church. At congrats, Brother Jared. Congrats na sa paglalakbay mo, umabot ka rin sa tagumpay. No, yung journey mo napaka maalon. Pero ngayon, at peace ka na, sabi nga ni Panginoong Jesucristo sa dagat nung kasama niya mga apostol, tigil. Ngayon, yung journey mo, Brother Jared, ay magiging payapa na yung dagat. So, patuloy ka na, bro, no? Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Embrace the Catholic faith. Embrace the Church of God, Brother Jared. So, bago namin tapusin, bro, may gusto ka pa bang sabihin, Bro Jared? May tanong sana ako, bro, kay sige. Brother Wendell. Sige, Bro Wendell. Andiyan ka pa, Bro Wendell? Bro Wen? Andiyan pa si Brother Wendell? Check. Wala na yata kasi may ano yan, bro. Wala na siya. May ano kasi yung kanyang bro, yung kanyang oras kasi deliverance minister yan. So wala na si Bro Wendell, Bro Jared. Ano ba tanong mo, bro? Tanong ko na lang rin siguro sa kanya, Bro Junry, kasi medyo nakakatakot Sige. Siguro. Sige, bro. Pag siguro bukas, pasok ka ulit bukas. Sige, bro. Sige, bro. So may ano ka ba? May huli ka bang tawag dito, remarks para sa mga kapatiran mo na Katoliko? Kayo mga kapatid, magpatuloy tayo, manatili sa aral na natanggap, at
Yun ang tunay na aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At sa mga kasama ko, at yun sa mga pastor, magsuri kayo. Mm-mm. Hindi nyo naman pwedeng alisin sa Biblia yung nasa 4 ng unang Juan. Nasubukin ninyo ang Espiritu kung ito'y sa Diyos. At nakita ko itong Catholic Church ay ang tunay na sa Diyos at ang tunay na pundasyon ng katotohanan. Gaya ng sinabi ni Father Darwin sa 3:15 of 1 Timothy. Yan lang po ako mga kapatid. Brother Jared, bago ka namin pakawalan, on mo na yung camera mo, bro. Dahil dati kang Katoliko at magbabalik Katoliko ka na, so ito yung pinakaunang bahagi ng iyong pagiging Katoliko. Sign of the Cross. Alam mo pa ba mag-sign of the cross? Ako bro. Sige nga, sabay tayo. In the name of the Father, The Son, and of the Son, of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. God bless you, Brother Jared. Patulog ka na, bro. Patulog ka na. Bro Jared, add mo ako bro para pag-uwi ko pang bro, kita tayo doon sa Manila. Sige po bro. Okay. Maraming salamat, Brother Jared. Pahinga ka na. At, Brother Jando, nandiyan ka pa, Brother Jando? Yeah, andito ako. Take over ka na, bro. Magpaalam na kayo. 12 na. Sige. Alam na tayo. And then, salamat doon sa sa magandang resulta ng debate. At kahit paano is nakatulong tayo kay Brother Jared, Kaming dalawa ni Paula Lima. Okay, so, uling minsan, pasalamat na lang. Yes, Ate Edna. Sasayaw mo yun. Sasay. Na-hypnotize sa sayo ni Brother Jando. E4 kasi, E4. F4. Sabi ko na nga ba alam nyo, ako duda talaga ako yung pagpunta ni Brother Jared, hindi kayabangan yun. Hindi kayabangan. Kaya tinanong ko talaga siya, katotohanan na papagpunta mo rin, gusto mo lang kaming yabangan. Sabi niya talaga, katotohanan bro. Yun nga sabi ko kanina. So, ang doon nakita ko rin yung binigay mo yung yung church history nga, yung sino yung founder. Tapos sa open forum, tinira pa siya doon sa mga founder, no? Inano siya, tsaka yung anong pangalan ng Iglesia ng Diyos. So siguro doon siya na, may pangalan nga pala Iglesia dapat, hindi naman siya, kagaya na may ina ang Diyos. No? Ano ang pangalan ng ina ng Diyos? Yun. Hindi niya naintindihan, descriptive name ang tawag doon. Pag nakakita ka ng Iglesia ng Diyos, descriptive name yun, hindi proper name yun. So, hindi masyadong yun. Kaya siguro siya doon nung sinabi doon lalo sa founder yung mga nung open forum, sunod-sunod yung mga nagtanong sa kanya, nahirapan siya sumagot. So kasi pag wala ka sa katotohanan, Brother Angel, limited lang talaga ang kaya mong isagot. Limited lang. Tsaka makikita niya yung yung connection niya out of context, lahat yung pinagko-connect niya. Yung mga talatang pinagbibigay niya doon sa sagot. Tapos pagdating sa founder, yun na medyo na siguro siya. Oo nga, bakit church history sa kasaysayan, bakit Katoliko founded by Jesus Christ? Siguro sa kanila wala silang makitang MCGI sa history. So isa yun siguro at yung naghahanap ng katotohanan talaga, Kaya at isa lang siguro idagdag ko yung idagdag ko lang tanong narinig ko kay Brother Jared na tanong niya kay Brad Paul about sa sa Greek ang Kyrios, sa Greek ang Panginoon, 'di ba? Ginamit ni Brad Paul ang Luke 1:43, patunay na si Inang Birhing Maria ay Mother of God kasi nga Mother of my Lord, sabi doon, no? The Mother of my Lord came to me, sabi ni Saint Elizabeth. Tinanong siya ni Brother Jared, ano sa Greek ang Lord? So sinagot siya ni Brother Paul Alima na Kyrios. Pero ang banat ni Brother Jared doon, Kyrios hindi Theos. Basahin mo patuloy doon sa Luke 1:66. Anong sinabi ni Panginoon doon sa Greek? Anong sinabi? Kyrios ho Theos. Lord the God. Yung Lord na yun, God yun. Kyrios ho Theos. Kasi, Lord the God. Kasi yung sinasabi doon kasi sa Luke 1:43, yung Lord ni Elizabeth, my mother. My mother. The mother of my Lord. So yung Lord niya, my mother. Yung Lord naman doon, Jesus Christ yun. Si Jesus Christ naman na Lord, Theos naman yun. So, kaya talagang sa Luke 1:66, kung ipagpatuloy lang yung pagbasa, Luke 1:43, the mother of my Lord. The mother of my Lord. And sa Luke 1:66 noon, Lord God of Israel. Yung Lord, God of Israel yon. Babasahin mo sa Greek yun, Kyrios ho Theos. Lord, the God. May definite article na the. So yung ibig sabihin yung Lord, God yun. Okay. So, salamat na tayo. Ating unahin sa pagbigay ng pasalamat. Ating munang unahin si Bro Jared para sa kanyang huling mensahe pasalamat. Bro Jared, ikaw muna mauna. Nag-message siya bro, pinatulog na. Natulog na pala. Okay. Oo. So, naghuling mensahe na si Bro Jared. So, ibigyan na lang ito kay Brother Aljan Bagatnan ng Iloilo. Brother Aljan.
Ayun, salamat sa Diyos, papuri sa Diyos mga kapatid. Napakaganda na, napakagandang balita ngayon. Ayun po mga kapatid, again mga kapatid, ulitin po namin sa Diyos po ang pagpupurit kadakilaan kapatid, kahit ilang tao man po ang ma-convert, no? Mga kapatid, sa Diyos pa rin po ang pagpupuri. Ayun mga kapatid, to God be the glory, hindi na po tayo papatagalin pa. Isang paalala po mula kay Brother Angel Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. Back to you, Brother Jando. Hindi na bibigyan naman ngayon kay Brother Romer naman ng bukid noon. Brother Romer, Okay, Brother Jando. inantok na. Salamat. Nakikinig lang ko, bro. Nandito lang ako sa office. Sige, sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat na din sa Diyos, sa mga ina, sa lahat ng kabutihan. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, bro. Okay, Brother Junre. Ating kami ni Brother Romer. Yes, Brother Jando, maraming salamat. So bago ko siguro ibigay ang aking huling mensahe sa gabing ito, basahin natin muli ang sulat ni Apostol na Santiago, no? Kanyang pahayag sa kanyang sulat. Ito po ang ating mababasa sa Santiago 5:19-20. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may nakapagpabalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. So that's why nagbubunyi po tayo ngayon mga kapuntos, dahil hindi lang natin na iahon si Brother Jared sa kapahamakan, kundi marami pa ang kasalanan na ating natubos. Based po sa sinabi ni Santiago na pag mayroong isang naakay, maraming kasalanan ang napapatawad. So we're so grateful, no, na ginamit ng Diyos ang punto por punto, si Brother Jando, si Brother Paul Alima at yung iba pang CFD sa Bohol na nagpahayag sa kanya ng katotohanan at namulat si Brother Jared. No, sabi nga ni Panginoong Jesucristo sa John 8:32, et cognoscitis veritatem et veritas, no, nakalimutan ko yung sa Latin, pero sa English noon, seek ye, hindi pala seek ye first, ano yung sa English? The truth will set you free. Yon, no? The truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya congrats Brother Jared, no? Dahil isa ka sa napagkalooban ng banal na espiritu na tinawag pabalik sa iglesia ng Diyos, ang Roman Catholic Church. So mga kapatid, I know na marami sa atin ngayon ang natuwa, no? So sa mga nag-agam-agam, pray na lang. Instead na magsalita pa kayo ng mga negative, just pray. Yan lamang po, no? Yung joy natin ngayon, wag nating haluan ng pangamba, ng alalahanin na baka katulad ni Didmar. No, wag ganun. As of the moment, no? As of the moment, mag-rejoice tayo. Dahil isang kaluluwa ang ating nailigtas. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi ni Panginoong Jesucristo sa Lucas 10:16, mayroon pa akong mga tupa na wala sa kawang ito at sila'y tatawagin ko din para sila'y maging isa. Di natin alam, di ba? Isa si Jared. Ang gusto ng Diyos mapabilang sa atin, tapos tayo mag-iisip tayo ng masama kay Jared. Don't be. Wag po ganyan. Instead, pray. Not for him, but for us and for all. Mga kapatid. Yun lang, maraming salamat. God bless all and see you tomorrow. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. And with all honesty, with all honesty, hindi ko talaga nakala na mangyayari yon, na haba ng kanyang journey bilang kalaban ng Katoliko, yung ano niya, yung inita naming dalawa, no? Hindi ko talaga akalain na mangyayari ito. Sa totoo lang, no? Kaya talagang ako biglang napatalon 2 beses. Sa debate ako napasayaw, dito ako napatalon. Buti na lang mataas-taas yung kaysa dito, hindi ako nauntok, no? Kasi pag mababat yung kaysa tamaan ako ng ilisin ng aking silingpan. Okay, thank you. Tinibigyan naman ngayon kay Brother Angel Santos. Brother Angel. Oo, history to, no? From INC, MCGI, na taga-Tuligsa. Sabi nga niya, parang siyang si Apostol Paul, no? Apostol Pablo, na taga-Usig dati. No? So, inamin niya yun. Talagang history to from MCGI. Napakahirap kaya. Isa yun sa pinakamahirap i-convert yung MCGI dahil sagana sila sa mga talata araw-araw.
So muli, amen, praise the Lord. Salamat sa Diyos at salamat Father God, salamat Jesus, salamat po kay sa Holy Spirit at kay Mama Mary. Lucas 15:10, napakaganda sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, gayon din naman ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. So inaamin niya, nagsisisi na daw siya. Laksa-laksang anghel ang natutuwa ngayon sa langit. At pabaan po ng Ebanghelyo, sa pangalan ni Jesus, kaya natin magpalayas ng demonyo, gumaling sa karamdaman, mga salita niya. Sana tuloy-tuloy po ipahayag natin ang mga salita ni Jesus. Dahil ang salita ni Jesus ay makapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Yun lang po. Magpakailanman. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Ano ngayon, very, ngayon yung natin. Kakaiba yung episode natin, kaya nabigla akong okay ako sa puyat. Dahil good news to, good news kay Lord to sa lahat. Back to you, Bro Jando. At yes, nag-agree din ako na mag-extend tayo ng mahabang oras dahil sa magandang balitang ito. At sabi pala ni Brother Raymond Perales, magandang gabi Bro Jando, kapag dumaan sa Cebu si Jared, pwede ko siya i-pick up sa airport at ihatid dyan sa pier ng libre. Grab kasi ako, nag-grab ako dito sa Cebu. So, pero ang problema, hindi nyo tinanong kung pwede ba siya, tapos in-schedule ni Father, tsaka kayo, dapat tinanong nyo muna siya. Actually, si Brother Jared, hintayin ko yung kanyang contact sa aking Facebook, yung Brad Jando Alabado, doon ko siya hintayin mag-contact sa akin, para sabihin niya sa akin kung anong schedule niya, gusto niya pumunta rito. Wala nang problema rin niya kasi suportahan na siya ni Padre Darwin eh. May na Brother Jando, may nag-sponsor na ng pamasahin niya, kukontak sa'yo. Sabi ko, kontakin ka. Narinig ka kanina? Ay hindi, kasi nagtimpla na ako ng milk, pinatulog ko na si Divine, hindi ko na narinig yun. Pero may mag-sponsor kay Jared ng pamasahe. Meron na, tumawag ka kanina sa akin, ni-live dito sa live, habang nagsasalita si Padre Darwin, tinawagan ako, sinabi ko na, Padre, mayroon nang mag-ano ng pamasahe kay Padre Jared. So sabi ko dun sa tumawag sa akin, ayaw niya magpabanggit ang pangalan, i-communicate ka. Sige. Message sa'yo yun. Sige. Nasa Pilipinas lang yung Brother John, nasa labas ng bansa. Do know. Basta mag-message sa'yo yun. Sige, kasi baka hindi ko matanggap sa sa message request. Dami kasi message request sa aking Facebook eh. Mag-ano ka sa kanya, nakikinig naman siya ngayon, so mag-ano ka kung saan kanya pwede makontak. Pwede mo akong makontak sa WhatsApp number kung nasa ibang bansa ka. Pero kung nasa Pilipinas ka lang, direct mo akong kontakin sa number ko na nasa screen. Eto, yan. Kung nasa labas ng bansa ka, pwede WhatsApp. Kung nasa Pilipinas ka, direct ka lang sa number ko at tatanggap ko yung mensahe mo. Okay, so maraming salamat sa inyo dahil